Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga magagandang ginawa ng Philippine government sa bangayan natin with China diyan sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Okay, nasabi kong maganda dahil umiiwas tayo sa gulo. Hindi tayo provocative. Yung ginawa ng China, yung sinadya nilang banggain ang ating resupply boat, provocative na yon. So, mahinahon ang ating gobyerno. Wala tayong aksyon na resulta sa mag-escalate ang tension. Yung iniiwasan natin yung magkagera. Okay, so ano ang aksyon? Number one is yung pinapaimbestigahan na yung insidente. After investigation, ang plano ng gobyerno natin, mag-file tayo ng kaso versus China in an international court para panagutin sila sa ganong ginawa nila. Yung sinadya nga banggain yung ating bangka. Yan ang nakikita kong mangyayari. Ako, natutuwa ako sa ganyang move dahil to me, yan po ang nararapat. Mahinahon lang muna tayo. Okay? So, another one, sa legal front, ang ating Philippine government, nag-announce na po ang Justice Secretary na magfa-file din tayo ng environmental case against China, yung sinira nila yung mga coral reefs sa territorial waters natin sa West Philippine Sea. Ano yan? Documented na yan. Nagpunta na doon ang mga scientists, civilian scientists, at inassess yung damage. So yung resulta ng yung assessment na ginawa ng mga expert, yun na po yung basihan natin mag-file ng kaso in an international tribunal. Hindi pa nabanggit kung alin dyan, but there are many tribunals. So, dalawa, environmental case at saka yung ramming incident. Lahat yan, magsasampa tayo ng legal na kaso. Aside pa yung diplomatic protest, yan na yung usual. Palagi natin ginagawa. Diplomatic protest tayo. Kaya nga pinatawag ng ating Philippine government ang Chinese ambassador to the Philippines. But then, expected na yan, mga maro sila eh. Sabi nila, wala daw ang Chinese ambassador. Nagpunta sa ibang lugar at ang pinatin lang parang deputy lang. Okay. So, yun po. Diplomatic and legal front. At least may ginagawa tayo. We are not sitting down. Okay? Kagaya ng ginawa ng Pinoy administration na dinala yung kaso sa Permanent Court of Arbitration at nanalo nga tayo. Nag-rule ang korte nga atin talaga yun, territorial waters natin yun, at in-invalidate yung claim ng China na kanila lahat yun. Yung 9-dash line na sinasabi nila, ngayon, dinagdagan nila, naging 10-dash line. Pinalawak pa nila ang kanilang nasasakupan, 10-dash line na eh. Para maangkin na nila ang buong South China Sea or West Philippine Sea sa atin. Okay. So, another arena. Dito ko nagustuhan yung action ng ating Philippine government. Sa trade aspect naman, yung official development assistance ng China, parang may strings attached palagi. Pinapautangan tayo, magbigay sila ng loan, kailan may kaakibat na strings attached. Hindi ko na madetalye yung strings attached, no? Ito yung nakita kong style ng China eh. Nagpapautang siya sa iba't ibang bansa. Tinawag yan na Belt Road Initiative. Para bang ipinapakita nila yung soft power nila
na kaya nilang magpautang, but at the same time, they are i-impose sila certain degree of control sa mga bansa na pinapautangan. Okay? So ito ngayon, desisyon ng ating gobyerno. Nag-announce na ang Department of Finance na hindi na natin itutuloy yung loan. May 83 billion pesos loan natin sa China. ODA ang tawag nila, Official Development Assistance ng China. 83 billion to finance yung phase 1 ng Mindanao Railway Project. Nasimulan yan panahon ni Tatay Digong. Yung arrangement, kaya lang umalis na lang si Tatay Digong, wala pa rin yung loan na yan. Hanggang agreement pa lang. So ngayon, PBBM admin, tinuloy pa rin, kaya lang itong nangyayaring bullying na sa ng China against sa atin. Ito, nakapag-decide na ang Philippine government i-cancel yung loan, hindi na itutuloy. May isa pang project, yung Philippine National Railways project sa Bicol, another multi-billion peso loan from China, hindi na rin itutuloy. Okay? So, bakit hindi na natin itutuloy? Na to me, lalo na ako, taga Mindanao, ang ganda sana na merong railway. Kasi yung railway project na yan, iikot sa buong Mindanao, madali nang magbiyahe. So, ang ganda kung matuloy, kaya lang, ganito, ang laki pala ng interest. Kakainin o ginigisa tayo sa sariling mantika dahil sa napakalaking interest. So, noong una, okay pa, sige, ituloy natin. Ngayon, with this bullying activities ng China sa West Philippine Sea, nakita ko, it has come to a point na panahon na para unti-unti kumalas ang Philippine government sa control ng China sa atin in terms of itong mga pautang kunuhay. Na laki ng loan, but at the same time, gusto nilang i-control ang ating economy. So, to me, kahit yung project tuloy pa rin. Maghanap lang ang gobyerno ng other funding sources. Okay? Other funding sources para matuloy. But definitely, nag-inform na po ang Department of Finance, Chinese Ambassador, na hindi na natin itutuloy yung dalawang project, yung Mindanao Railway Project and Philippine National Railways Bicol Project. Wala na. Cut off na yun. So, okay na. Sa ngayon, naghanap ang ating gobyerno ng lender o magpapautang para matuloy ang project. Okay, balik tayo doon sa maritime front. Aside sa pag-file ng kaso, iniimbestigahan na yung ramming incident, then mag-file tayo ng kaso sa International Court. Ito pang maganda. Magkakaroon na later on ng joint patrols with our allies para maiwasan yung ganun. They are now on the planning stage. Kasi nagpahayag na ng suporta sa atin ng US. Nagkinondem nila yung ramming incident US, Australia. Itong dalawang bansang ito, meron tayong defense treaty. Okay? VFA, o Visiting Forces Agreement, gano'n. And then, pangatlo, bansa na nag-support sa atin, Japan. Maraming binigay sa atin ng Japan ng mga vessels, Coast Guard vessels. Ano pa? European Union. Ayan. So, kahit inaapi tayo sa actual ground doon sa sea waters ng Ayungin Shoal, nananalo po tayo sa international opinion. Kasi lumalabas talaga ang ganda yung ginagawa ng Coast Guard na every resupply mission may media
na dinadala at yung footages ng media natin, local media natin, na i-broadcast, pinipick up ng international media. Kaya nakikita yung gaano kabuli yung China. Ilan ba yung kanilang Coast Guard vessel? 110 meters long. Parang 4 na basketballan ang kataas. Ang haba. Eh ang atin, wooden boat lang yung resupply. Binangga nila. Something like that. O di, anong mukha natin sa international arena? Tayo po yung inaapi at ang nang-aapi ang China. And with that, yon dami ng support. Kaya, konting tiis lang muna tayo. Pasensya lang. But, time will come, I believe. Next year, hopefully, na magkakaroon ng regular joint patrol. Nandyan, either Australian Navy, nandyan Philippine Navy, of course, nandyan ang US Navy, Japanese Navy, European Union, France. Marami nang interesado kasi itong mga other countries, ang kanilang interest yung freedom of navigation operations. Inaangkin ng China yung sea waters na yan. Yan ang international route. Sabi ng Australia, Japan, that's international waters. We are free to pass the international waters. Yon. Later on, sasamahan tayo nitong mga allied navies. So, hindi na lang Coast Guard at civilian vessels ang mag-resupply, kundi with Navy na sa darating na panahon. Hintay lang natin. At saka yung BRP Sierra Madre, nag-decide na po ang ating gobyerno, aayusin yun. Kasi pag hindi repair, it will disintegrate. Pag nag-disintegrate, yung nasiran talaga yung ship natin doon, yung Sierra Madre, nako, aagawin na yan ng China at papatayuan na naman ng military facility kagaya ng ginawa nila doon sa Recto Reef and Panganiban Reef. Atin man yun. Kaya lang naagaw na ng China at pinatayuan na ng military facility. So, ang ating gobyerno, we're doing our best na hindi na maagaw ng China yung ating Ayungin Shoal. So, congratulations to the Philippine government for, to me, napakagandang response nila sa pambubuli ng China.